Okay, well, thank you very much. Good morning, good afternoon, and good evening, mga kaibigan ko, kababayan ko, dito po sa Malaysia, particularly dito po sa Sabah, and very specific dito po sa Kota Kinabalu City. And tuloy din ang mga istorya natin po at tungkol ang political scenario, activities dyan sa Pilipinas dahil po we are now approaching sa May 12 midterm election dyan sa Pilipinas, wherein ang mga Filipinos will be choosing for another term sa mga senatorial and local positions po natin dyan po, no? Sa May 12. And everybody notice na maingay na po ang mga kandidato natin dyan sa Pilipinas, especially those who are aspiring to be part of the 24 senators, no, dyan sa Pilipinas. Tuloy natin po ang mga istorya natin, and of course this time around, it's a Monday, I will give you some video clips tungkol ang mga kandidato natin po dyan sa Pilipinas who are trying to court or courting, sabi natin courting or luring ang mga voters po para mag-support sa kandidatura nila, no? Mga senador. So far, again, I just want to remind you, mayroon tayong complete 12 senatorial slate coming from the team of Bongbong Marcos, President Bongbong Marcos, and ang kandidato para sa PDP laban under the leadership of former President Rodrigo Roa Duterte, mayroon silang 8 official senatorial candidates. 8 official senatorial candidates. And since February 11 hanggang ngayon, kasi this will be 90 days campaign period para mga senatorial aspirants. Now, nandyan na pa sila, ikot-ikot na sila po sa mga diferente lugares dyan sa Pilipinas. Ang PDP laban, they already visited ang Pasig ba yun, no? And some other places for the political rally nila po. And of course, ang grupo din ni Marcos, which they call themselves Alyansa para sa Bagong Pilipinas, they also went as far as Davao del Norte, Iloilo, and dyan po sa Ilocos ang lugar ni Ferdinand Bongbong Marcos Jr. So, kahapon, busy-busy din sila. Both the parties, not only ang grupo ni Marcos, but also ang grupo ni Duterte and other independent candidates. That includes also ang grupo ni former Vice President Leni Robredo. And also, nakita natin po, no? Busy-busy din ang other candidates, kagaya ni former Senator Laila de Lima, no? And other candidates. Now, to start with our episode today, I will share with you paano busy-busy po ang mga kandidato natin. But to start with, I want to share with you muna ang nagiging controversial issue ito po sa Pilipinas tungkol ang mga pulis. Mga pulis natin po dyan saan ba ito? Sa Davao del Norte yata ito, no? Wherein the police authority or ang mga policemen dyan po sa Davao, they were asked to use red t-shirt symbolizing ang support. This is the political color of the team of Bongbong Marcos. So they use red t-shirt, ang mga police, mandatory ito po, no? So some netizens, ang mga Filipinos po, they were saying, hindi dapat ganyan po because mga police is non-partisan. Ibig sabihin, they don't participate sa mga, sabihin natin, political activities po, no? Non-partisan sila po. But apparently, it was made to understand ng mga policemen na they use red t-shirt, forced to use red t-shirt, and to attend ang rally ng Alyansa, ang grupo ni Bongbong Marcos dyan sa Davao del Norte. Let's listen to the explanation of Police Brigadier General si Fajardo when it comes to this issue po. No?
to this issue. Let's listen to this. Ito po ang explanation ni Police Brigadier General Fajardo po, no? Fajardo. Let's listen to this. You hold on. Sandali ha. Medyo ano ito? Naglo-loading siya. Naglo-loading siya. Hold on ha. Okay. Sandali lang. Medyo loading siya and so yun po ang nangyari dyan sa Davao and this is for this reason that I believe na kailangan din tayo po marinig ang explanation ng mga pulis po when it comes to this issue. Okay, yun ang explanation ng police why they ask itong mga policemen na napunta dyan po sa rally sa Davao del Norte and they were asked to use red t-shirt po, no? And dahil dyan po, they use the red t-shirt, ang mga tao po, they complain na hindi daw dapat ang police ganyan. Non-partisan sila po, no? And explain ang police Brigadier General si Fajardo na normal lang yan po. Normal lang yon para sa kanila. Alright? Accepted ba kayo po? Okay? Did you accepted ang explanation ng police? It's up to you po. Ha? Kayo nang bahala po to sabihin natin maghuhusga po kung dapat ba, kailangan ba wear ng red t-shirt ang mga police during the rally of Bongbong Marcos? Or kailangan sila po, naka-uniform sila ng police. Because normally, ang mga police, they have to do their job, no? And hindi sila involved sa politika. And when they do their job, kailangan po, no? Naka-uniform sila. Either type A uniform, type B uniform, or whatever type C uniform kung mayroon po, no? Kailangan yan to identify them that they are the authorities. They are the authorities. So, sige, that's the explanation of the police authorities when regards to this very hot issue ngayon po. Nagiging viral na ito po sa social media tungkol ang mga police wearing red t-shirt during the rally of Bongbong Marcos. Okay, the other video clip that I want to share with you ngayon po is ang mga kandidatos natin po, be it in the Marcos team or Duterte's team or mga independent candidates natin. So this time around, na-notice natin, even sa Iloilo, even sa Davao, no? Ang grupo ni Marcos, no? Ang grupo ni Marcos, when they did the rally, ang dami po mga tao, no? I don't know what happened, but I saw it in the video and based on the news released by the mainstream media dyan sa Pilipinas, they are saying that there are incidents wherein na ang mga audience, ang mga participants ng rally of Marcos were shouting Duterte, Duterte. In fact, there was one video clip nakita ko sa social media po, no? Pagpasok ni President Bongbong Marcos dyan sa Davao del Norte during the rally. Now,
ang mga tao po, they didn't mind him. No? Hindi kagaya po when may mga gathering si former President Rodrigo Duterte, ang dami pong tao who wants to hug him, touch him, and take some selfie or pictures po. But yun sa Davao, wala talaga po. No? In fact, ang mga tao ni, based on what I saw, ang mga tao ni Marcos or ang organizers doon po sa Davao, they were trying to order ang mga audience to clap their hands, no, and shout for Marcos. But it did not happen. It did not happen po. Okay? So anyway, let's see. One example I can show you po, no? Yesterday when si former Senator Laila De Lima, na he went to do her hair, sabihin natin na motorcade. Ito po, nangyari po. Ito nangyari po. Let's listen to this. Baka sabihin nila fake news ang Nick Talk, the real talk with Nico. Hindi ito fake news po. Let's listen to this. Sandali I will show it to you. Ito po. What happened kay motorcade ni Laila De Lima. Former Senator Laila De Lima. Let's listen. Okay, yun po. That really what happened during the motorcade of former Senator Laila De Lima, who is now aspiring to be or to return back sa Senado po. No? Ang mga tao doon po, they shouted Duterte while si De Lima, the motorcade of De Lima, was passing through. So, that really happened yesterday dyan sa Manila. And at the same time, ganito pa rin ganon din po nangyari dyan sa Davao del Norte when Bongbong Marcos together with his candidates entered ang Carmen Hall, no? Dyan sa Davao to start ang ano nila, ang campaign rally nila po. People were shouting Duterte and some they didn't even bothered to look at Bongbong Marcos when he entered ang venue po. So anyway, bahala na kayo po. It's up to you. Whatever you think, kayo nang bahala po. No? The only thing si Nick is trying to give you ano talaga nangyari po. What is happening, really, what is happening dyan po sa campaign, political campaign sorties ng mga kandidato natin po, mga political parties natin dyan sa Pilipinas. Okay. I will show you another video clip tungkol itong mga kandidato ng PDP laban dyan sa isang meeting sa mga barangay officials po yesterday ito po sa Maynila. You hold on for a while. Let's listen to this also. This only shows how busy ang mga kandidato natin po. Be it side ni Marcos, be it side ni Duterte, or mga independent candidates natin po. No? Nandito po, let's listen to this. Ang video clip that I prepared for all of you. Dumalo sa isang unity gathering ng mga pinuno ng mga barangay ang 6 sa 9 na senatorial candidates ng PDP laban ngayong linggo. 180 barangay chairman sa Maynila ang sumama sa pagtitipon para magpahayag ng suporta sa mga pambato ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kabilang sa mga dumating, sina dating DILG Undersecretary Attorney J.V. Hinlo,
Philip Salvador, Attorney Raul Lambino, Attorney Jimmy Bondoc, at re-electionist Senators Ronald Bato de la Rosa at Christopher Bongo. Muli nilang inilatag ang kani-kanilang plataporma na sumisentro sa paglaban sa korupsyon at pagpapaunlad ng agrikultura at serbisyong medikal sa bansa. Tinuligsa rin nila ang umano'y irregularidad sa 2025 national budget at pagbuhos ng pera sa ayuda. 241 billion under our noses. In-insert. Pinaglaruan. Nag-file ako ng kaso. Tapos sasabihin nila, suka kami. Wala daw kami kayang gawin. Yung pera na para sa AFP Modernization Fund na 50 billion dapat, anong ginawa? Tinapyasan ng 15 billion. At saan priority yung pera? Doon sa mga akap. Sa may polio, team, na maaasahan nyo. Hindi ho yung pupulangin kayo sa ayuda. Ayuda yan. Ginagawang tamad ng mga Pilipino. Walang tamad ng Pilipino. Mas marami pong PDP na mananalo, mas marami pong makakatulong po sa ating mga kababayan, hindi lang sa kapartido natin, kundi sa sambayan ng Pilipino. Nanawagan din silang iboto silang siyam na manok ng PDP Laban para nila mapigilan ang tuluyang pagpapatalsik kay Vice President Sara Duterte. May mga patutsyada rin ang ilan sa kanila sa mga kandidato ng administrasyon. Lahat kami dapat makapasok. Para pag nakapasok yung lahat ng PDP laban, vote straight kayo. Huwag nyo nang dagdagan ang 10, 11, 12. Makadagdag pa yan sa kabila. Team Suka, Team Asin, ang aming grupo. Hindi ko po kinahihiyan. Hindi nakadalo sa pagtitipon sina dating Executive Secretary Vic Rodriguez at Representative Dante Marcoleta. Wala rin si dating Pangulong Duterte, pero una na niyang sinabi na sasama siya sa ilang campaign rally ng PDP Laban sa iba-ibang bahagi ng bansa. Harleen Delgado, ABS-CBN News. Alright, thank you very much. Yan po ang kandidato ng PDP Laban under the leadership of former President Bongbong or Rodrigo Roa Duterte po. I'm sorry. Okay, so nakita natin po, busy-busy ang mga kandidato natin. Ha? Busy-busy ang mga kandidato ng who are participating or will be participating sa midterm election come May 12. Now, from the Duterte camp, let's go to the Marcos camp po. Para wala tayong, para mga tao will not say bias tayo po. No? Let's listen also itong video clip that I prepared, and this time around, ang mga kandidato ni Bongbong Marcos po. No? Ni Bongbong Marcos. Let's listen to this. Sana yon. Bongbong Marcos. Sana. Ang alyansa, no? Nandito. Sandali, ha? You hold on. Ito na po. Ang kandidato ni Bongbong o grupo ni Bongbong Marcos o President Bongbong Marcos. Kanyang mga manok, kaya kung Hold on, ha? I-ano natin ito. Diretso. I-diretso tayo. Okay? Alright. kahit kilalang baluarte ng mga Duterte, sinubukan pa rin manuyod ng mga botante sa Davao ang mga pambato ng alyansa para sa Bagong Pilipinas kahapon. Present si Pangulong Bongbong Marcos at hindi niya pinalagpas ang biro ni former President Rodrigo Duterte na pumatay ng 15 senador para makapasok ang lahat ng pambato ng PDP. Ayon kay PBBM, tila natatakot ang ibang partido sa kanyang mga manok, kaya kung ano-ano na lang daw ang sinasabi. Sabi ko, wala silang pag-asa, kaya papatay na lang sila ng 15 na senador. Ang iniisip lang nila, pagkasunod lang, ang isa-isang solusyon sa lahat ng problema ay pumatay pa ng Pilipino. Dagdag pa niya, Iintindihan mo rin. Dahil kung ako nga ay nasa kabilang partido, at itong mga ito, ang kaharap natin, ay bako, mahihirap sasabihin ko mahirap na kampanya ito. muling iginiit ng Pangulo na wala ni isa sa kanyang 12 pambato ang sangkot sa katiwalian, extrajudicial killings, buko at kumampi sa China. Sa mga kapatid na Muslim sa Pasay naman, nangampanya ang isa sa mga pambato ng PDP na si re-electionist Senator Bongo. Ng serbisyo sa tao, serbisyo yan kaya lang
Servisyo kaya sa Diyos. Nakasama niya sa Muslim Women's Assembly ang kapartido niyang si Philip Salvador. Nag-ikot din si Go sa Maynila kung saan pinulong niya ang mga kapitan ng barangay. Sinamahan naman ni Senador Risa Ontiveros si senatorial candidate Kiko Pangilinan sa Quezon City para suriin ang presyo ng mga bilihin, partikular ang bigas. Maliwanag na mataas siyempre ang presyo ng bigas. Kailangan talagang ma-dismantle itong nagsasamantalang mga grupo para manatiling mataas ang presyo ng bigas. Bago yan, magkasama sa mural painting activity sa Barangay Cruz na Ligas, sina Pangilinan at tumatakbo ring senador na si Bob Aquino. Kami naman po, wala naman po kaming bilyon, wala po kami sa administrasyon. Meron po tayo mga volunteers at mga kababayan po natin na ganais na makakita ng mga lingkod bayan na handang maglingkod. Napaka-importante po talaga suportahan sina Sen Kiko at Sen Bam Aquino. May proof, may resibo na mapababa ang presyo ng mga pagkain, na maalagaan yung agricultural sector. Sa Barangay Central, sa QC naman nag-ikot ang senatorial candidate na si Calio de Guzman. Nagbahay-bahay ang labor leader at nakisalo sa isang poodle fight. Sa pinakahuling senatorial survey ng SWS, laglag sa Magic 12 si Calio D, pero hindi raw siya apektado niyan. Expected namin yan. Hindi pupunta agad sa unahan dahil ang kalaban namin ay puro mga mayaman, maraming pera na ginastos para ipakilala yung sarili. Nagbabalita mula sa frontline, Maricel Halili, News 5. Okay, yan po ang nakita natin po ang mga kandidato natin dyan sa Pilipinas, busy po. And one thing sure, kung may pera ka, okay ang kampanya ninyo po. Kung wala kang pera, mahirapan kayo po, no? So, yun naman ng what they said, no? Itong mga kandidato, you heard from them. Sabi nila, wala kaming pera, wala kami maraming pera po. Sa kabila din, maraming pera po. Even ang grupo ni Duterte was saying na wala kaming pera. But anyway, hindi naman po sa pera-pera yan po ang election natin po, no? Ngayon, ang election natin, midterm election 2025, sa ano na yan po? Konsensya na yan ng mga botante. Ha? Hindi ka you won't be able to get your votes or convince ang mga voters to support your candidacy by using money. And in fact, mayroon ng mga allegations, mga claims from different candidates who are saying na ang some politicians, political parties po, they are using money to convince the voters to support their candidacy po, which is already corruption and which is against the law of the land or sa COMELEC po, no? You can be disqualified if people will file a complaint against you and proven that you're guilty of the crime, then sayang po ang posisyon in the event na nalo kayo po, no? You can be disqualified. And ang mga tao din po, they, this campaign period which started February 11 hanggang ngayon, and it will run for 90 days para mga senatorial candidates, no? Ang mga voters, ang mga Filipinos, they are looking at two people lang po, no? Si Marcos Jr. and si Duterte po. Ang diferensya ni Marcos and Duterte. Si Marcos po, this time around, for the past 2 years, since he became the president of the Philippines, ang style niya po was, pasensya lang, keep quiet, don't talk too much, don't respond to accusations or allegations po. But this time around, sa campaign period, starting February 11, nakita natin po si Bongbong Marcos Jr., 360 degrees ang turn niya po. Now, what he's doing is on the attack mood siya po, no? On the attack mood. Since the beginning of the proclamation of the candidates, rally nila po, no? Nag-start na siya mag-hit, although he did mention names, but obviously he is referring to his predecessor, si Rodrigo Roa Duterte, and ang mga kandidato ni Digong. So, on the attack mode sila. While on the other hand, si Duterte
was more on, hindi naman na sa attack mode siya, but he was just campaigning and just telling the people na kung sakali you believe that the Marcos and his candidates can solve the problem, ang problema natin na mahal ang bigas, and safe kayo pag lakad kayo sa gabi, no? Security wise walang problema, then sabi ni Digong, then go for it, vote ang kandidato ni Marcos. Pero kung sakali you think it is the other side around, then mayroon akong alternatives dito, ang mga kandidato ko po. Although, not like Marcos, wherein Marcos was really on the attack mode, si Duterte din, during the opening salvo ng rally nila po, no? He also mentioned about si Bongbong Marcos, who is allegedly taking drugs, cocaine po, no? So, yun lang po ang diferensya ngayon between Marcos and Duterte. And I don't know if you will agree with me, si Roy Tanagon, good morning to you, Roy, and thank you very much for watching. God bless you. I don't know if you will agree with me na si Digong or si former President Rodrigo Roa Duterte is one fellow, is one leader who can say, ito, dapat kayong gawin. Ito ang gusto ko. Black is black, white is white. On the other hand naman, on the contrary, na-notice natin si Marcos, incumbent president natin po, is hindi ganyan po, no? Most of the time, especially mga controversial issues, hot issues po, he prefer not to answer. And because of this thing, he's not answering, maskin hindi yung totoo po, but because he don't answer or give his reactions, tendencies are, people will believe that it's true. No? That it's true. So, ganun po, what is happening. And I'll give you a very good video clip wherein one of the supporters of Duterte is talking about the leadership of Digong. And I suppose kayo din po, you will agree ang observation itong si Ka Eric about the determination, commitment ni Digong when it comes to leadership. Siya ang presidente ng Pilipinas for 6 years. Morning Brad, nice topic. Thank you very much, nice topic. Diyan po, let's listen. For me, I agree with Ka Eric. No? I agree. He gave one example. Nandito po ang example. Dito po ang example. You listen to this. And I don't know, maybe you will also agree. Alright? Nandito po. Iti-take over ng The water problem natin noon during the time of Duterte po, dyan sa Maynila. This is a very good example. monopolista. Si Pangulong Duterte nang tinreten, tinakot ng mga malaking bilyonaryong oligarkong monopolista sa negosyo ng tubig. Ang mga mamamayan na magpapataw sila ng 12 pesos and 50 centavos per cubic meter sa bawat mga konsumidor sa buong Metro Manila at paligid nito. Wala pang 2 araw sinabi ni Pangulong Duterte, itigil nyo yan at kapag itinuloy nyo yan, may kalalagyan kayo. Iti-take over ng pamahalaan at ng military ang mga facilities nyo at idineklara ko ang crisis situation sa tubig at kami magpapatakbo ng inyong mga linya sapagkat ang tubig na yan ay bahagi ng patrimonya ng bansa. Meaning, pagmamayari yan ng taong bayan na ginagamit yung negosyo ng tubong lugaw. Umatras yan ang mga bilyonaryo kagaya ng Pangilinan, Lopez at mga Ayala. Yan po ang hinahanap natin. And not only that, Eric, he also Yes, ma'am. said, Pierre RD also said, the former president also said, if by 12 noon, wala pa rin tubig dito Ayun. sa Manila, Yun. lagot kayo sa Lagot amin. kayo. And within seconds, there was water. There was water. This is what it really means no, when you are in the office of the president. The Exactly. kind of power that you have, you can use and you should use
for the Filipino people, not for yourself. Okay, yun po ang example, no? Ang water problem during the time of Duterte, na he was threatened by, alam mo na, mga businessmen, tycoons natin dyan po sa Pilipinas, sa Maynila, na they want to raise ang rate ng tubig natin dyan sa Maynila, 12 pesos po. Sabi ni Duterte, don't do that. If you are going to do that, then you have to face the consequences. Hindi natuloy po. Remember, he was in Davao. Wala daw tubig sa Manila. Sabi niya, I am going tomorrow sa Manila. I'm going back to Manila. Kung wala pa rin tubig po, lagot kayo sa akin. And before he arrived Manila po, may tubig na po. You see? This is the kind of leadership that we want. This is the kind of leadership. Not necessarily si Duterte po, para sa akin. Not necessarily si Duterte. It could be anybody else. It could be another Duterte. It could be another a leader coming from Manila, Visayas, or Mindanao. But what we need, what I look at it now, what we need is a leader na mayroon siyang political will. And mayroon siyang, that's what I say, a leader that can say, this is black and this is white. And there is no such thing as you mix black with white and it becomes gray. See? You got what I mean? Yan po. Yan ang kailangan. There was one time, dito sa Sabah, ang mga kaibigan natin, mga kapatid natin, Filipinos working dito po, they asked me, I think it was during the Chinese New Year, kanya, Sir Nick, how do you look at the Philippines? How do you look at ang mga leaders natin sa Pilipinas ngayon? And when I answered them, or them, they were so surprised. Sabi nila, akala ko you don't like the Marcoses. Akala namin, supporter ka ni Duterte. So I told them, andito po, in my life, dalawang leader lang po na bigay ko ng malaking respeto. Sabi nila, sino yan, Sir Nick? Sabi ko, one is Ferdinand Marcos Sr. Second is Rodrigo Roa Duterte po. They were so surprised. Bakit ganon? Sabi niya, akala ko galing ka sa mga Marcoses. Sabi ko, when I talk about Marcoses or Ferdinand Marcos Sr., I appreciate one thing sa kanya. He is one fellow, one leader who can say black is black, white is white. No such thing as combination of colors. One aspect dyan po. Dyan ang respeto ko sa kanya. What we need, a leader. Kailangan tayo ng leader sa Pilipinas. Magulo ang Pilipinas eh. Confused. Dahil na-confuse tayo. Dahil during that time, ang daming problema. Hanggang ngayon may problema pa tayo dyan sa Pilipinas. And confused tayo po. Lahat ng mga politicians, they will be giving us promises after promises. And wala nangyari po. See? Now, si Marcos managed to say, or, when he was a leader, when he was running the country, ganun po. You don't follow my orders, then you have to face the consequences. Warning siya, si Marcos, I warn you, do not do this. And people don't believe him. And he put his fist. Diyan na po. Even sa droga, mayroon tayong firing squad during the time of Marcos. He warned many times, I am going to impose death penalty. See? Now,
Pagdating naman dito kay Digong, same thing. Rodrigo Roa Duterte will give you a warning. Sabi niya, if I will be the president, I'm calling itong mga drug addicts to leave the country. Or else you will be killed. This will be a bloody war against drug. And he said, stop corruption. I will remove you from the office. Even konti lang, I will hear something about you when it comes to corruption. And he did that. He won, he did that. Takot ang mga tao. During the time of Marcos Sr., takot ang mga tao kay Marcos. During the time of Duterte, takot ang mga tao kay Duterte. Ngayon, what happened? Tingnan natin po. Ngayon, what happened? Time of Marcos, we salute him. Sabihin natin niya, ang daming development si Marcos did. But, hindi naman perfecto ang tao. May mga mali din. Time ni Duterte, we appreciate what is doing for the country. Hindi naman perfect si Duterte. But now, may issue tayo sa presidente. He don't even care. Is the word care the right word or what? Don't mind. People clamoring, no, to take a drug test. He doesn't want to answer that issue. See? Ang mga promesas niya, 20 pesos per kilo ang bigas. What happened po? Wala. When he said the other day, dyan sa Davao ba yun? O sa Iloilo? Now, the first person who gave assistance sa Leyte ba yun? During the Yolanda po, was Tolentino, Senator Tolentino. When Senator Tolentino was the MDA, boss, executive. Hindi po. The first person who went and gave assistance to the typhoon victims po was Digong from Davao. Another example, yun when Marcos said, wala daw mga baril ang mga pulis dyan sa Davao during the time of itong gulo ni Pastor Kibuloy. Nakikita natin sa video po, mga pulis may mga tigas, may mga baril po. Yan po ang problema. But anyway, wag na tayo. We are going deeper po and yun na po. I'm just giving you some reactions from me and of course showing you some footages po regarding itong campaign period natin dyan sa Pilipinas. To those who disagree with me, pasensya lang po. 1,000 apology po. If you're hurt what I said. But anyway, it is my own opinion po. It is my own opinion. Now, let's listen. One more video clip po. Maganda ito po. But unfortunately, Bisaya ito po, no? I really don't understand everything when it comes to the Bisaya dialect. But anyway, I just want to share this with you po. It is also regarding ang droga po. Ang droga. Let's listen to one of the padre po sa Davao. Padre po sa Pilipinas wherein he commented itong issue ng droga dyan sa Pilipinas the other day. Let's listen to this priest. Si Father, sino ito? Pesendiano? Ubod? Hold on, you listen to this. Ito po. Let's listen to this. I think this will be my last video. Medyo mahaba na ang programa natin. Kaning drugas. Ang drugas kamo na ibaw mo anak kita din isliluan dunay mga pangitabo dinhi sakit kay dawaton tungod sa epekto sa drugas. Ako sa una sa akong pagdasa mga communities na kong gihandol drugas yun mo ipapag sa atong kinabuhi. Dako
Okay, yun po, no? Narinig natin po ang reaction ng isang padre po dyan sa Pilipinas regarding itong drug problem dyan sa Pilipinas, the way how Duterte approach the drug problem at saka ang strategy ni incumbent na President na Bongbong Marcos po, no? Kaya na bahala po. It's up to you to react, to comment, or whatever, to judge. Kaya na bahala po. What I'm doing is just to share with you. So again, I would like to remind ang mga voters natin po, mga kababayan ko dyan sa Pilipinas, mga kababayan ko overseas Filipino workers dyan sa iba-ibang parte ng mundo, no? That includes also Malaysia, dito sa Sabah. Now, please find time to lend your ears to the candidates po. No? Find time. By doing so, you will be able to know kung anong klase ang kandidato na yon. And from knowing, no, kung anong klase ang kandidato, you will be able to make a wise decision when choosing or when casting your votes come May 12 po. Kailangan lang po. Don't just simply sabihin natin na depend ang mga relatives natin o mga kaibigan, close friends natin na who will tell us, suportahan natin ito po, itong kandidato dahil popular na yun po, dahil mayaman yun po, dahil pogi yun po, gwapo yun po. No? Tayo mismo po, let's listen to them and judge and then make our decision. Kasi kung mali ang decision natin po, kawawa tayo, kawawa ang mga anak natin po, kawawa ang Pilipinas. So yun po. That's what I will always remind. And one more thing. Dito po sa Zamboanga City, I just want to inform you. Now, if you want somebody from Zamboanga City, mayroon na tayong 2 congressmen dyan sa Zamboanga City, District 1 and District 2. If you want to have the 3rd congressman sa Zamboanga City to represent ang Zamboanga City dyan sa Kongreso po, I strongly believe that this Rolly Ledesma Makasayit is a very good material for Zamboanga or for him to represent Zamboanga dyan sa Kongreso po. Qualification-wise, no problem. Attitude-wise, no problem. Hindi mayaman, hindi din pobre. Sincerity, nandyan po kay Rolly Ledesma Makasayit po. And pure from Zamboanga City. And he is a very good materials. So with this, I would like to say once again, thank you very much for making me a part of your day. Sana lang po, masking paano, I managed to update you on the latest developments, political activities dyan sa Pilipinas. And excuse me, and masking paano, I managed to entertain you po this morning. Shoutout muna tayo kay Mary Lou Pintojo, and she would like to say, good morning, TikTok followers and viewers. Have a nice day. Thank you very much, Mary Lou, for watching, and all the best. So with this, I will again say, Malaysia, Sabah, the Philippines. God bless us all. And fruitful week sa ating lahat. I love you and see you tomorrow. Bye.